Naniniwala ako doon sa sinabi niya. Hindi talaga siya pangulo ng kanyang pamilya. Hindi siya leader ng kanyang pamilya. Hindi siya ang padre ng pamilya. Ilang taon na? Since 2022, 23, 24, 25. Ngayon, 26 na. 5 taon na. Pinakita niya, pinabayaan niya yung buong pamilya niya na babuyin ng ating pamahalaan. Na babuyin ng ating lipunan. Pinsan niya, Speaker of the House, ano pinagagawa? Maglolokohan pa ba tayo na wala silang kinalaman doon? Saldico lang? Paano gagalaw si Saldico? Saldico was a nobody. Sino naglagay dyan para maging Appropriations Committee Chair? At sasabihin nila walang kinalaman ng kanyang pinsan? At palagay mo gagalaw yung pinsan na yun? Kaya naging speaker yan kasi pinsan siya ng presidente. Tapos ano pa? Palagay ko, hindi naman sikreto na kung pagtatabihin mo yung mag-asawa, si Marcos at ang kanyang asawang si Lisa, alam naman na natin kung sinong nakapantalon dyan. Mukhang iba nagpapatakbo. At kahit sa usapan sa loob ng gobyerno, taluhin mo na ang presidente, wag lang yung misis. Magandang gabi po sa lahat ng nagsusubaybay po sa ating programa sa Vox Populi. Ako po si Attorney Spocky or Attorney Spocky na lamang po. Pinauna ko si Doc Lorraine kasi magkasama kami dati. Tumahan po namin ay ang Anti-Terrorism Council. Aktibo po kami na tinatama yung mga kasinungalingan na nagtutulak at nalilin lang yung mga kabataan natin para mapahamak. Kasama naming nilabanan yon. At mukhang pati yung ibang mga kasamaan sa lipunan, naging kaaway na rin po namin. Itatama ko lang po hindi po ako galit kay BBM. Sorry naman, sorry. Hindi ako galit kay BBM. Wala pong emosyon. Pero ang aking pagkatao, ang pagiging abogado ko, ang pagiging dating regent ko ng UP, ang pagiging bahagi ako ng CHED, kasi in-appoint din niya ako Appointed din po ako ng, I was appointed by PRRD, I was appointed by BBM. Pero sa lahat nung nakita ko po, ano man ang aking mga opinyon tungkol sa kanya at sa kanyang administrasyon, yun po ay dahil sa kung ano ang aking nalalaman, ano yung aking nakita, ano ang aking naramdaman, at kung ano po talaga yung katotohanan na nangyayari sa ating lipunan. Ng mga lumaban sa komunismo at saka sa mga pagre-recruit ng mga kabataan natin para lumaban sa gobyerno, si Doc Lorraine. Nasa ibang bansa na, si Pangulong Duterte, nasa ICC, nakakulong na. Si Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong. Ba't nasa laya ka pa? Baka spy ka, attorney. Baka kulang pa po yung ginagawa ko. Oo, pero ayun nga, mga banateros, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung nangyaring SONA kanina. Siyempre, mauuna ang prinsesa na mag-react doon sa mga sinabi ng ating kagalang-galang na Pangulo. Mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo. Ayaw nilang tinatawag to na BBM, kailangan daw PBBM, President Bongbong Marcos. Anong masasabi mo doon sa kanyang pauna na binanggit patungkol sa wala daw pamilya sa kanya? Parang ginaya niya yung yung sinabi ni daw kamag-anak, kailangan daw gumulong ang batas. At Ma'am Lorraine, Doc Lorraine, ano masasabi mo dyan? Napanood ko yun, ang tingin ko talaga, the whole thing, it's really too late, for Bongbong Marcos. Tapos na siya. Kasi yan ang ibig sabihin ng negative 27. Bawat bukas ng bibig niya, hindi na naniniwala ang Pilipino. At hindi yon yung sasalita lang, Kasi ang hilig niya magsalita ng ganyan. Pero ano ba yung lived reality natin? Ano yung nakita nating bangungot na ginawa ni Bongbong Marcos? Yung SONA niya last year, he promised, di ba, na ayusin niya yung corruption, yung ganyan, di ba? Yung sinabi niya, mahiya naman kayo, yun yung sinabi niya, di ba? Pero ano nangyari in that from 2025 to 2026, di ba? Inaresto at prineso yung mga nagtotoong at sincerely na naghahanan tungkol sa project, di ba? At saka yung mga whistleblowers, yan yung namemeligro ang buhay ngayon, di ba?
ano pa, 'di ba? I think that the Filipino people have already made up their minds that it is Bongbong Marcos who is the mastermind of the plunder, the biggest, the historic plunder of the Filipino people, and no amount of mag-speech siya dyan, wala na yon, tapos na. Para yung sinasabi ni Adyong na i-BBM daw natin itong taong ito, no? Na talagang trinaydor ang Pilipinas, tapos na rin. For a lot of Filipinos, hindi na siya president kasi tinanggal mo na yung tiwala mo eh. Kaya naalala ko, nung trabaho ako kay PRRD, yung tiwala ng Pilipino, yan yung pinaka-precious kay PRRD, no? Lagi niya sinasabi, ito yung pinangako ko eh. Lagi siyang ganun, kung ano yung ipinangako niya, gagawa siya ng paraan, at pag humihingi siya ng tawad. Sinabi ko, 6 months ng term ko, mawawala na yung drugs na hindi ko akalain. But he was apologizing, and yet, all those things na ipinangako niya, no, talagang tinupad niya. And over and beyond that, di ba? Pero ito, parang we're looking at the, of course, there's the speech, di ba? Pero tignan natin yung kalahatan niyan. Negative 27, no? And he said, hindi daw sila liars. But the Filipino people, Bongbong Marcos, have already made up their minds about you, no? You are a liar. And you have really failed the presidency. So you're there, you're talking about all of this, and yet what you've shown in the last year is terrible. Terrible, no? So that's my take. Kahit na ano pang sabihin niya, what could have saved this, no? Kung sinabi niya na inako niya, nagsinign ko yung budget na yan, etc. Iniinsulto niya yung katalinuhan ng Pilipino. Is insulting our intelligence, at hindi yan patatawarin ng Pilipino. Hindi yan patatawarin, at yung ang daming disconnect. Pero kahit na doon na muna tayo, okay, so doon na muna tayo doon sa sinabi niya na hindi sila mga sinungaling. Wala, the Filipino people have already made up their minds. You are a pathological liar. No, sorry, that's it. Yeah. Ito ang eksaktong sinabi niya, no, attorney, para sa iyo. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Masakit man sa akin ito, pero kailangan nating gawin ang tama. Anong take mo dyan, attorney? Actually, naniniwala ako doon sa sinabi niya. Hindi talaga siya pangulo ng kanyang pamilya. Hindi siya leader ng kanyang pamilya. Hindi siya ang padre ng pamilya. Ilang taon na? Since 2022, 23, 24, 25. Ngayon, 26 na. 5 taon na. Pinakita niya, pinabayaan niya yung buong pamilya niya na babuyin ng ating pamahalaan. Na babuyin ng ating lipunan. Pinsan niya, Speaker of the House, ano pinagagawa? Maglolokohan pa ba tayo na wala silang kinalaman doon? Saldico lang? Paano gagalaw si Saldico? Saldico was a nobody. Sino naglagay dyan para maging Appropriations Committee Chair? At sasabihin nila walang kinalaman ng kanyang pinsan? At palagay mo gagalaw yung pinsan na yun? Kaya naging speaker yan kasi pinsan siya ng presidente. Tapos ano pa? Palagay ko, hindi naman sikreto na kung pagtatabihin mo yung mag-asawa, si Marcos at ang kanyang asawang si Lisa, alam naman na natin kung sinong nakapantalon dyan. Mukhang iba nagpapatakbo. At kahit sa usapan sa loob ng gobyerno, taluhin mo na ang presidente, wag lang yung misis. Dahil yung si misis ang nakakaalam. Si misis ang medyo may utak dyan. Siya ang nagpapatakbo, at kung siya ang utak dyan, ibig sabihin, alam niya rin lahat ng nangyayari na yan. Kaya nga parang may away pa yung magpinsan eh. Ang mag-aaway, hindi pala. Parang ang may away, hindi yung magpinsan, ngunit yung asawa at yung pinsan. Anong pinagawayan nila? Sino yung mas mangungurakot sa atin? Sino yung mas mas makikinabang? Mukhang yun ang pinag-awayan nila. Kaya totoo yung sinasabi niya na hindi siya ang pangulo ng kanyang pamilya. Dahil wala siyang lideratong pinakita, pinabayaan niya na mag-rampage yung kanyang pamilya na ikinasira ng ating lipunan, ng ating pamamahala, ng ating gobyerno. Walang magsasalita siguro sa mga nakaupo ngayon. Pero usap-usapan yan ng mga, pati sa appointments, sa pagpapatakbo. Darating ang araw,
makapagsalita lang yung mga yan, lalabas ang katotohanan. So totoo na hindi siya pangulo ng kanyang pamilya. At hindi rin siya pangulo ng bayan. Alam mo, ramdam mo yung pinagkaiba na nung panahon ni PRRD? Alam mo siya yung pinuno ko, hindi lang pangulo. Siya ang pangulo, siya ang tatay. Ngayon wala Nasaan ka? Sa kanya, basta ako ang presidente, call me the Honorable President, call me Your Excellency. Basta presidente siya, nasa kanya yung honor of the title, happy na siya doon. Bahala na kayo dyan. Wala na akong pakialam sa inyo. Coach Oli, merong merong statement. Actually, sagot si Martin Romualdez patungkol dito sa sinabi ng kanyang pinsan. Nabasa mo ba yung post sa Facebook? Anong masasabi mo dyan? Nasasaktan ako. Nasasaktan ka. Oo, dalawa silang nasaktan, ha? Oo. Nagkasakitan yung dalawang kawakan. Paiyak. Hindi umano. Parang maiyak-iyak pa si Bongbong Marcos, no? Pero ito lang aabangan natin. Pagka hindi nakulong si Romualdez, lahat yan. Play lang yan. Lahat lang, mamaya. Lahat yan, drama lang po yan. Kasi nakakagulat. Naalala natin nung binanata ng ombudsman at kakasuhan, etong si Romualdez, nagtantrums. Nagtantrum si Romualdez parang hindi ako babagsak ng nag-iisa. Samantala ngayon, diniin ka sa SONA, tapos Nakakahiya yun, ano? nakakaya, tsaka pati pamilya nadamay. Tapos, ang sagot mo lang, nasasaktan ka. Umpisa pa lang, alam na natin ang kakahinatnan nito. Wala talaga tong dulo. Kaya nga, medyo nafe-feel ko yung mga vloggers ngayon ni Bongbong, yung mga BBM vloggers. Hirap na siguro silang ipagtanggol to. Kasi dyan pa lang, talagang, alam mo, may nakapagsabi sa akin, wag po kayong maano Tingin ko sino yung nagsabi sa akin. Sabi mo. Pero totoo to, napansin ko, bakit yung mga BBM vloggers parang mukhang dugyot? Hindi nga sila naglalamangan. Hindi kasi alam mo kung bakit? Ang hirap talaga ipagtanggol. Paano mo ipagtatanggol yung ganito? Tanga lang ang magtatanggol sa ganyan. Oo. Or, may karga ka. Or, nag-rage baiting ka kasi galitin mo lang yung Duterte. Kunwari, wala kang kwentang vlogger. Galitin mo yung Duterte, dadalawin ka na Oo. Kaya pag ako nalaos, bawanatan ko yung Duterte. Oo. Edi, dadalawin na. But seriously, it's impossible na ipagtanggol mo na yung ganitong klaseng tao kung ikaw nasa katinuan. Banat Bay, may maganda kang sinabi kanina doon sa inyong kwentuhan nila Atty. Guanzon kanina na idinamay niya yung kanyang pinsan na Speaker of the House. Ang nakalimutan majority floor leader, anak niya. So, rewind nyo na lang yung sinabi ko kanina. Ulitin mo. Ulitin ko ba? Ulitin mo. Ayun na nga. Di ba? Ay, alam naman natin na anak niya yung majority floor leader. So, para sabihin mo na si Romualdez yung lang ang may kasalanan, parang napakalabo naman nun. Lahat dumadaan sa anak mo. Lahat niya sa totoo lang, ngayon daw, anak mo ang nagpapatakbo, hindi si Speaker D. So, para ilusot mo yun, masyado mo lang idiin yung pinsan mo, mukhang lang ito. Feeling ko lang to moro-moro lang. Yung idamay si Romualdez. Kahit yung sagot ni Romualdez, Oo. Banat Bay, Masyado prepared. Meron kagad siyang statement. Yung statement niya parang halatang lang din. Yung malumanay lang. Kaya kalokohan. Hindi ito hindi doon sa kumakakasuhan. Pag nakulong, yun na. Pero kung hindi nakulong, wala yan. Laro lang yan. Ikaw, Doc Lorraine, nabasa mo yung statement ni Martin Romualdez kasi sabi nga ni Coach Oli, nung si Ombudsman, sabing kakasuhan siya, nagwala siya Ang haba nung kanyang vlog. Tapos ngayon, buong Pilipinas ang nakanood, pati mga ambasador ng ibang bansa nakapanood na talagang mukhang dinidiin niya yung kanyang pinsan. Mukha, pero hindi niya mapangalanan yung pinsan niya Ganun lang ang sagot ni Martin Romualdez. Anong masasabi mo dyan, Doc Lorraine?
Iko-quote ko siya ha, iko-quote ko si Martin Romualdez. Sabi niya, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi kailanman ako humingi ng pabor o espesyal na pagtrabaho. So, they're giving themselves away, obvious, di ba? Si Boying Remulla, nilagay dyan, no, talagang they really bent the law, no, to put him in that position precisely right now, which is to protect the guiltiest. And he's delivering. No, nagde-deliver siya, talagang gagawin niya yan. So sa madaling salita, itong mga ito, you know, more than anything, pinapakita talaga ng SONA na yan, yung kahinaan ng sistema ng Pilipinas, that such a garbage speech was even possible from somebody who has stolen so much from the Filipino people, and then he can stand in front of us and insult us further, rub salt to our wounds, na meron pa silang moro-moro na ganito, na ano tingin nila, bobo ang Pilipino, di ba? Yan ang napakawalang respeto sa Pilipino itong mga ito, mga bastos talaga, na hindi lang hindi lang, kasi si Banat, no, sabi niya, kung mapreso yan, baka totoo. Pero ako, hindi na ako naniniwala. Sure ako na moro-moro ito. Sigurado ako dyan. Bakit? Nagpakilala na sila sa atin no? Na yung past na, ano ba yung track record nila? Wala silang kapasidad magsabi ng katotohanan at nagpakilala sila sa atin paulit-ulit na mga sinungaling kami, mga abusado kami sa poder at nandito kami para protektahan si Bongbong Marcos na nagnakaw ng pinakamalaking amount of money sa Pilipino. Ayan, si Matibag, bakit siya nandyan? Si Senator Marcoleta, nasa preso ngayon, naghabulan sa NBI, nagbarilan. I mean, all this insanity, di ba? Lahat ng insanity, yung Vice President, ganyan yung ginagawa. No, so much insanity in our country right now, and this is what it looks like, no, na i-moro-moro tayo ng ganyan. Napakabastos talaga ni Bongbong Marcos, no. Drug addict talaga. Master Judea, isa sa mga nabanggit dito sa SONA, yung na-freeze ng mga assets na worth 25 billion at meron daw 800 billion na ni-restitute at ibinalik na daw sa Million. sa ating treasury. Oh. Ang problema dyan, Boss D, no, mga kasama, hindi natin nakita or naramdaman kung saan napunta yung pera na sinasabi nila. Yeah. Yung mga na-freeze na assets, ang tanong, na-freeze ba talaga? Wala naman tayong nakikita na pruweba. Si Martin daw na-freeze pero parang masarap pa rin na may ulam nila. Masarap pa rin naman ang ulam. Tsaka itong SONA ay parang nangyari dito, parang panakip lang ng butas para mapagtakpan yung talagang tunay na issue ng bayan. Kasi, ano pa naman aasahan natin doon sa presidente na ang motivation sa pagtakbo ay isang ant-man, di ba? Parang fictional. Ako nga, tingin ko dito kay Pangulong Bongbong Marcos, fictional character. Kasi yung mga sinasabi niya, parang wala sa, hindi realidad Mas magaling pa nga yung langgam, kasi yung langgam, nag-iimpok yan. Bago magtagulan, nag-iimpok sila at yung iniimpok nila galing sa kalikasan. Itong mga korap sa politika nag-iimpok din sila, kaya lang ang iniimpok nila yung kaban ng ating bayan. Di ba? Kaya pala Ant-Man. Ant-Man. Magaling, ha? Magaling, oo. Kaya nga ito, ang tunay na SONA ay hindi naririnig sa ibabaw ng entablado. Ito'y dapat nararamdaman ng mga Pilipino. With the ratings of -27, I think, the Filipino knows what's happening to our country at alam nila na nagsisinungaling ating presidente. Paano yun? Master Judea, sabi ni Lenny Robredo, meron daw, marami naman daw nagawa. Si Pangulo, hindi lang daw halata. Ikaw ba naman bigyan ng 500 million? Ganun talaga sasabihin mo Oo. Hindi natin alam kung saan napunta yung 500 million. Pero totoo naman yun na binigyan siya ng 500 million. Oo. Para sa... Para doon sa museum ata ni... Coliseum. The late Coliseum ng the late Jesse Robredo. kaya late. Baka late yung... Late lang din. Attorney, may nabanggit ka kanina nung nag-uusap tayo sa taas of air or off-cam. Sabi mo, parang sinasabi nila na nasolusyonan na nila yung corruption at mukhang ready na sila ulit sa mga infrastructure. Maganda yung nabanggit mo na yun. Hindi, yun nga Kasi bago mag-umpisa yung SONA, sabi nila, the first 5 minutes,
Diyan, maririnig nyo. Ayan ang talagang mensahe ng Pangulo. Nandyan sa first 5 minutes, diyan niya ilalabas. Opening salvo niya yan. Pero yung opening salvo niya, anong sinabi niya? May korupsyon na nangyari dyan sa mga infrastructure projects na yan. Tiningnan na namin lahat yan. Ayos na lahat yan. Makakagawa na tayo ng mga projects ulit. Ano ibig sabihin nun? Parang go signal yun. Parang sinabi mo, bago ako magsimula, para marunong kayo pumalakpak, happy tayo. Naayos na namin yung sistema. Kung ano man yung mga butas dati, kaya tayo nakakasuhan, o kaya tayo nasisita, o kaya tayo na bulgar, na-correct na namin yon. So, paldo na naman tayo ngayon. Pwede na naman tayo mag-umpisa ulit. Parang ganun yung mensahe niya. And he started with that. Tapos, yung pagtitingnan mo na yung SONA, anong nakalatag doon? Nakalatag doon, may mga bago tayong projects ulit. Malalaki to. Mga solid waste management, power contracts, energy contracts, may nuclear power plant pa. At ang pinaka-paborito ko, rocket ship. Di ba? Matinding lakas Parang- ng tama, meron pa tayong pagkakakitaan. Maliban dun sa flood control project na napakahalaga, pero pinalpak pa rin natin, meron tayong mga susunod na mga projects, mahalaga at hindi, pero malaki, kikita pa rin tayo. So parang, naayos na namin yung sistema, ito yung menu ng pwede pa natin at pwede nating abusuhin pa. Speaking of corruption at pagtitipid, Jay Guevara, sabi nila, pagtitipid ng gobyerno, inatasan ng lahat ng ahensya na bawasan yung kanilang gastos at mailaan daw dun sa mga programa para sa mga kababayan. At nagtitipid ba, Jay Guevara, ang gobyerno nitong mga nakaraan? Paano nagtipid 20 million nga yung kinain nyo dyan ngayon sa SONA. Talaga? 20 million sa SONA. Tapos impeachment, magkano araw-araw? Impeachment 25 million ang ginagastos dyan. Araw-araw. So, nasa 2.3 billion sa loob ng 92 days. So, walang pagtitipid na nangyayari. Tsaka, kung nagtitipid kayo, tignan nyo nga, yung mga pinapakulong nyo nga halos wala na sa ayos. At mapunta ako doon, ano ko na lang doon sa usapin kanina about kay Romualdez. Pinatunayan ni Marcos Jr. na weak siya. Biruin mo kasi, sa susunod na SONA niya, pamamaalam niya na Last SONA niya na to itong Saan? Saan mamamaalam? Sa SONA. Okay, kala ko. Kala ko sa Pamamaalam niya na yun So dito, pinatunayan niya lang na sa loob ng 5 years, tsaka mo lang nalaman na korap yung pinsan mo. So, ang tagal mong nalaman yun. Tsaka kung talagang ipapakulong mo at wala kang sinisino-sino, damay mo na yung anak mo, pati asawa mo. Yun. Diba? Ganun dapat. Tama. Kung pinsan mo lang, wala. Tsaka mukhang scripted naman yan pagtitipid. Doc Lorraine, naniniwala ka ba doon sa pagtitipid? Kasi ikaw galing ka sa sa Pangulong Kuripot. 'Di ba? Kay Pangulong Duterte. Sa tingin mo ba kabaliktaran tong sinasabi nila to magtitipid at ito bang mag-asawang to magtitipid ba talaga ito sa lifestyle nilang ganyan? Marcos yan, no? Marcos, ugaling squatter yung mga yan. Talagang ostentatious, no? Yung pagtitipid na sinasabi niya, ang Pilipino ang magtitipid para they can continue yung partying nila, no? So once again, yung pinakamalaking problema dito sa SONA na ito, sa speech na ito ay si Bongbong Marcos mismo. Tinapos na ng Pilipino yung tinatawag na sacred contract sa kanya kasi wala nang tiwala Tapos what does it look like sa ordinaryong Pilipino na nanonood ng SONA? Tapos sinasabi niya yung opening salvo niya, yung sinasabi ni Spocky, di ba, na corruption. Tapos nagpalakpakan ang mga buhaya, di ba? Alam ng Pilipino di ba? Sakit pa panoorin kasi sila mismo, 'di ba? Sila mismo niloloko ang Pilipino, 'di ba? Na ang kaharap niya mga kakuntsaba niya 'Di ba? The Filipino people are not stupid, Mr. Bongbong Marcos. No, alam nila kung anong ginawa mo. Kaya nga, we can analyze this it's terrible speech kasi
hinihingi natin ay pagkasona yung malapit sa bituka, 'di ba? So yung ekonomiya, yung kagutuman, wala naman siyang sinabi eh. Pero mo 'yon, historic low yung peso, tapos yung GDP, yung growth rate natin, 2 point something % na sinabi niya last year, 5 to 6%, ang layo, di ba? Pero wala siyang sinabi ngayon. Tapos now, he stays saying there in front of us, puro platitudes, puro mga quotable quotes niya na napaka nakakagalit, no? Nakakagalit kasi marami nang nangyari, nasabi na niya, nagpakita na siya sa Pilipino. Ibang-iba kay PRRD. Kay PRRD, kapag sinabi niya, hindi nga niya sinasabi yun, magtipid tayo. Sinasabi niya yon sa amin, no? Bakit yung aircon naka-on pa? Ganun siya, hindi natin pera yan, pera ng taong bayan, paulit-ulit. Pero bakit tayo naniniwala pag nagsasabi siya ng ganon? Kasi may tiwala tayo. No? At saka yung basic sa good governance na may tiwala ang taong bayan sa mga leaders. No, kasi grabe yung kapangyarihan mo, ang laki-laki ng kapangyarihan mo. May AFP ka, may PNP ka, hawak mo yung pera ng taong bayan. Pero wala, winasak na ni Bongbong Marcos yun. Bakit si PRRD hanggang ngayon nandiyan na siya sa The Hague dahil pinapreso ni Marcos? Isa pa yan, no? Marami talagang seryoso. Pero bakit si PRRD ang tagal na niya out of office, almost 5 years, 4 and something, how many months, di ba? Pero he's arguably still the most trusted and the most powerful political figure and most powerful moral force in our country. Why? Because the Filipino people trust him. Why? Di ba? So, mahalagang bagay yung tiwala ng taong bayan na wala na, binawi na nila. Binawi na nila kay Marcos at sa lahat ng kasama niya. Wala na, tapos na to. Talaga. Wala na. Coach Oli, pagdating sa pagtitipid, meron kang dyan. Ikaw pinakamatipid sa amin lahat eh. Pero alam nyo, hindi dapat nagtitipid. Oy, coming from me, no? Sabi mo ha? But seriously, hindi dapat tinitipid yung mga bagay na mapapakinabangan. Ang tinitipid dapat natin yung mga depreciating asset. Yung walang pakinabang sa taong bayan. Pero yung patungkol sa infrastructure, magtayo kayo ng negosyo, trabaho, para pinapakinabangan ng taong bayan, huwag nyo kaming tipirin. Kaya nga, di ba sinasabi ni Doc Loring kanina, tinitipid ni PRRD yung aircon nila. Okay yun. Yeah. Kasi sa kanila yun eh. Pero yung titipirin mo yung taong bayan, gagawang proyekto, tapos gumaganda yung bahay nyo sa Forbes Park. Mali yun. Maling klaseng pagtitipid na yun. Pero kung gagastos ka, katulad nung ginawa ni PRRD nung nagkaroon tayo ng pandemic, dahil yun sa buhay ng tao, gumawa ng infrastructure. Isipin mo dapat yung gagawin mo, kahit patay ka na, nandiyan pa rin, at pinapakinabangan ng taong bayan, huwag mong tipirin. Dapat todo mo yun sa taong bayan.